ano po ako, dialysis patient. Dati po, 3 times a week po ako nagda-dialysis kasi tumaas po yung creatinine ko ng almost 2,000. So, ano po, kailangan ko pong emergency dialysis. Bali, na-ICU din po ako for 38 days sa PMS po. Kung makikita niyo po talaga ako dati, akala po talaga nila mamamatay na ako. Kasi hindi po ako nakakain ng sarili ko, may NGT po ako. Yung pagkain ko po, as in, liquid lang po. Parang mga gatas, yun lang po yung pwede sa akin. Tapos, meron din po akong respirator kasi hindi po ako nakakahinga ng sarili ko. Kumbaga yung machine na lang po yung nagpapatulong para huminga ako. Tapos po, ang gamot ko po dati is 13 capsules po, everyday po yun. Dapat po yung lifetime. Tapos pumunta po sa amin si Tita Susan sa bahay sa CRA Noel. Inano po nila yung Goji po yung iniinom ko kasi hindi po ako pwede sa Goji kasi po may potassium po yun. Yung sa mga nagda-dialysis po, inaantabayanan po kasi yung mga potassium namin. So kailangan po namin i-take yung walang potassium. Bali, nung unang take ko pa lang po ng Goji, kasi po dati, kasi nagtatrabaho po ako sa call center, hindi po ako as in talagang nakakatulog. Nung nag-take po ako ng Goji, first pa lang po talaga, umayos na po yung pagtulog ko. Tapos kung dati po, kada po tapos ng dialysis ko, lagi na po ako nakahiga kasi masakit yung ulo ko. As in super sakit. Tapos, nagsusuka ako. Pero nung nag-take po ako ng Goji, hindi na po gano'n, hindi na po ako nagsusuka. Nakakaalis-alis na po ako sa bahay. Tapos yung maintenance ko po, tinanggal na po yun ng doktor ko. Yung 13 capsules po na dapat lifetime. Tinanggal na po yun ng doktor ko. Tapos kung yung dialysis po, may injection po kasi yun. 2 po yun. Yung 2 po yun, yung isa po tinanggal na talaga. Yung isa po binawasan na ng doktor. Tapos, yung dati po, 3 times a week po ako nagda-dialysis. Ngayon po, kaya ko na po mag-once a week mag-dialysis. Hindi ka pa ito. Tawagin mo si Mami. Yung story naman, yung niya, side. Tatawagin ko po yung mother ko kasi nung na-hospital po ako, nung 38 days po yun, medyo hindi ko po alam kung ano yung nangyayari. So yung mother ko po yung magkakwento ko, ano po yung pinagagawa ko. Good morning po. So kagaya po na sinabi ng anak ko, 38 days siya sa ICU. And I am so grateful, thankful and very grateful to God that for giving my daughter a second life. Maraming salamat, praise God. At akala po namin mamamatay na talaga siya dahil talaga pong sobra-sobra yung dinanas niya kasi bago pa siya ipinasok, bali first ay Biyernes Santo. Biyernes Santo siya pinasok for emergency dialysis. Tapos, pagdating sa PMS, tinest ulit siya. Baka naman pwedeng hindi i-dialyze. Pero talagang kinabukasan, bali April 7, na talagang kailangan niyang mag-undergo sa dialysis. So, wala siya sa sarili niya. Nung makita ko siya, wala siya sa sarili niya, parang mauuna pa akong mamatay sa kanya. Dahil para siyang nabaliw. Nabaliw na wala siya sa sarili niya. Nahabol daw siya ng demonyo. Hindi niya ako kilala. Wala siyang kilala sa amin. So sabi ko, bakit ganun? Bakit parang lumala yung anak ko? Sabi ko. So sabi ng mga doctors, kinausap ako na imagine, 11 doctors yung nagtulong-tulong sa kanya. Kasi yung masaklap noon, bago siya pinasok, kararaspan niya lang sa Calcutta. Tapos dinudugo pa siya noon. So, triple yung hirap na dinanas niya. May respirator siya, naka-catheter siya, naka-NGT siya, naka-dextrose siya. Halos lahat ng aparatos nasa kanya. So,
lumuluhod ako dun sa lumuluhod talaga ako dun sa Waxers Lounge. Dahil hindi ko talaga matanggap dahil walang sign, walang symptoms sa kanya yung sa bato niya. Bale, bilateral, lumiit yung bato niya, sabi ng doktora, yung nephro, sabi 10 years ago pa yun. Lumiit, nag-shutdown. So, hindi na nagpa-function yung bato niya. So, pasalamat ako sa Diyos dahil, ayan, kasama namin noon yung tita ni future Ambassador Gerald, na naoperahan naman sa ulo. Sila na lang yung natira sa ICU. Bale, yung mga lahat na halos na dinala doon, patay na inilabas. So, natira silang dalawa. At yung anak ko na yan, bali talagang second life niya na yan. So, siguro naman nakikita ninyo na parang hindi siya nag-undergo ng dialysis. Yun nga lang, sinasabi ko sa kanya na huwag niyang titigilan yung pag-take ng Gochi. Dahil yun talaga ang nakapagpalakas sa kanya. Yun talaga ang nakapagpagaling sa kanya. So, yung Gochi na yan, yung Free Life products, so ginawang instrument ni Lord para makatulong sa kanya at sa iba pang mga pasyente, dialysis patient doon sa PMS. So, tinatanong nga siya kung siya ba daw talagang nagda-dialysis. Dahil akala nila nakikipagkwentuhan lang, akala nurse siya. Doon yung, lalo na yung mga bagong patient dialysis doon, akala nurse siya, na nakikipagchika-chika lang doon sa mga nurses doon sa loob ng dialysis room. So, pinapakita niya lang yung fistula niya. So, doon sila naniniwala na talagang, nagda-dialysis siya. Lord, thank you. I owe you so much for the second life of my daughter.